Isang mapagpalang araw, Miss Chick, at sa lahat ng mga taga-subaybay ng inyong programa saan mang sulok ng mundo. Lalo na sa mga kababayan nating patuloy na nakikipagsapalaran sa gitnang silangan. Alam ko ang hirap na pinagdadaanan ninyo. Pamilyar tayo sa init ng disyerto na parang sinusunog ang balat mo paglabas pa lang ng paliparan, sa matinding pangungulila sa pamilya na pilit pinapawi ng video call na madalas ay putol-putol ang signal, at sa matinding takot na baka ang mapuntahan mong amo ay walang kaluluwa. Ako nga pala si Susan, 32 taong gulang, isang domestic helper na sumubok makipagsapalaran sa Riyadh, Saudi Arabia. Lumipad ako pa Middle East, dala ang isang napakasimpleng pangarap. Ang maihaon sa patong-patong na utang ang mga magulang ko sa probinsya at mapatapos ng kolehiyo ang bunso naming kapatid. Wala akong ideya kung anong klaseng mundo ang naghihintay sa akin. Nang lumapag ang eroplano sa King Khalid International Airport, ramdam ko agad ang bigat ng hangin. Ibang-iba ang kultura. Nakita ko ang mga babaeng balot ng itim na abaya, at doon pa lang, alam ko nang kailangan kong kalimutan ang nakasanayan ko sa Pilipinas. Kailangan kong maging matapang. Pero ang totoong culture shock ko, Miss Chick, ay hindi ang mga abaya o ang nakakapasong init ng klima. Ang totoong bangungot ko ay nang makarating ako sa bahay ng una kong amo. Sinalubong ako ng isang napakalaking gate na bakal. Pagpasok ng sasakyan na naghatid sa akin mula sa ahensya, ay tumambad sa akin ang isang mansyon na akala mo ay palasyo. Puro ginto ang mga palamuti sa labas, nagtataasa ng mga haligi, at ang sahig ay gawa sa napakakintab na marmol. Sa isip-isip ko nung una, wow, ang swerte ko naman. Napakayaman ng amo ko. Siguro mababait sila at magiging maayos ang buhay ko rito. Maling-mali ako, Miss Chick. Ang palasyong yun pala ang magiging sarili kong kulungan at sementeryo. Ang pamilyang mag-eempleyo sa akin ay binubuo ng isang matandang lalaking lokal, ang kanyang asawa na bihira kong makita ngumiti o magsalita ng mahinahon, at ang nakababatang kapatid ng lalaking amo ko na nakatira rin sa parehong compound. Mula sa unang araw ko, ipinaranas agad nila sa akin na hindi ako tao sa paningin nila. Makina ang turing nila sa akin. Isang gamit na binili nila mula sa isang mahirap na bansa para maging alipin. Ang schedule ko sa loob ng bahay na yon ay sapat na para pumatay ng normal na tao. Nagsisimula akong maglinis ng napakalaking mansyon bago pa sumikat ang araw. Bandang 4:00 ng madaling araw. Magwawalis, magmamop ng 3 palapag na puro marmol. Magpupunas ng mga naglalakihang chandelier na inaabot ko pa gamit ang matataas na hagdan na delikadong akyatin. Pagkatapos noon, maghahanda ako ng almusal para sa buong pamilya.
Walang tigil ang utos. Wala silang pakialam kung nanginginig na ang braso ko sa pagbubuhat ng mga mabibigat na Persian carpet para ipagpag sa labas. Natatapos akong maglaba, magplansya ng mga tobe nila at maglinis ng kusina bandang 2:00 na ng madaling araw. 2 oras, Miss Chick. 2 oras lang araw-araw ang nagiging tulog ko. Kadalasan, hindi na ako umaabot sa higaan ko. Nakasandal na lang ako sa malamig na pader ng maliit at walang bintanang kwarto ko sa basement. Umiiyak hanggang sa makatulog dahil sa sobrang sakit ng buong katawan ko. Pero ang pinakamasakit sa lahat, bukod sa pagod, ay ang matinding gutom. Sa kabila ng kayamanan nila, sa kabila ng dami ng pagkaing tinatapon nila araw-araw, matapos silang kumain ng kabsa at mga inihaw na karne, hindi nila ako pinapakain ng maayos. Ang tanging binibigay lang sa akin ay ang mga tira-tirang kabos o flatbread na kasing tigas na ng bato at panis na sabaw na amoy maasim na. Kapag humihingi ako ng maayos na pagkain o kahit dagdag na kanin man lang, sinisigawan ako ng babaeng amo ko. Tinatawag niya akong mga salitang Arabic na hindi ko maintindihan pero ramdam ko ang pandidiri at panghahamak sa tono ng boses niya. Kinuha nila ang passport ko noong unang araw ko pa lang. Kinuha rin nila ang cellphone ko kaya wala akong anumang komunikasyon sa pamilya ko sa Pilipinas. Hindi ko alam kung buhay pa ba sila o kung ano na ang nangyayari sa labas ng mansyon. Para akong bilanggo na naghihintay na lang mamatay sa gutom at pagod. Ramdam ko ang unti-unting pagbagsak ng katawan ko. Ang dating masigla kong pangangatawan ay naging butot balat. Ang buhok ko ay unti-unting nalalagas dahil sa matinding stress at malnutrisyon. Sa tuwing tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin sa banyo habang naglilinis, tinatanong ko ang Diyos kung bakit niya ako dinala sa ganitong klaseng impyerno. Ngunit ang pagod at gutom ay napalitan ng mas matinding emosyon. Ang matinding terror at takot para sa sarili kong kaligtasan at dangal. Ang lalaking amo ko at ang nakababata nitong kapatid ang naging pinakamalaking banta sa buhay ko. Tuwing aalis ang babaeng amo ko para mag-shopping o makipagkita sa mga kaibigan niya, nag-iiba ang ihip ng hangin sa loob ng bahay. Napapansin ko ang mga malalagkit at nakakadiring tingin ng lalaking amo ko habang nagmamap ako ng sahig. Pero ang kapatid niya, ang pinakawalang hiya. Siya yung tipo ng lalaki na laging naghahanap ng tiyempo. Tuwing nag-iisa ako sa kusina para maghugas ng mga pinggan, palihim siyang papasok. Hindi siya gagawa ng ingay. Magugulat na lang ako, nasa likuran ko na siya at pasadyang ididikit ang katawan niya sa akin habang kumukuha kunwari ng tubig sa ref. Kapag umiiwas ako at pumupunta sa kabilang dulo ng counter, sinusundan niya ako. Haharangan niya ang daan palabas.
Bubulungan niya ako ng mga malalaswang salita sa pinaghalong sirang English at Arabic. Inaalok ako ng pera kapalit ng isang bagay na hinding-hindi ko ibibigay. Isang gabi, umabot sa sukdulan ng lahat. Nasa basement ako, nagtutupi ng mga damit. 3:00 na ng madaling araw at nakatulog na ang babaeng amo ko sa itaas. Biglang bumukas ang pinto ng laundry room. Pumasok ang kapatid ng amo ko. Amoy alak siya kahit na mahigpit na ipinagbabawal ito sa bansa nila. Nilak niya ang pinto mula sa loob. Nanlamig ang buong pagkatao ko, Miss Chick. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo at nawala ng hangin ang buong kwarto. Unti-unti siyang lumapit sa akin. Nakangisi habang hinihila ang kwelyo ng damit niya. Umiyak ako at nagmakaawa. Sabi ko, "Sir, please no. Please let me go." Paulit-ulit kong sabi habang umaatras hanggang sa sumandal ang likod ko sa malamig na washing machine. Hinawakan niya ang braso ko ng napakahigpit. Pilit niya akong hinahalikan sa liig. Nagsisisigaw ako pero alam kong walang makakarinig sa akin sa basement na yon. Ginamit ko ang buong lakas na natitira sa butot balat kong katawan. Itinulak ko siya ng buong puwersa, dahilan para ma-out of balance siya at tumama ang likod niya sa mga nakasalansan na basket ng damit. Hindi na ako nag-isip. Binuksan ko ang pinto at tumakbo ako ng mabilis pa sa 4:00. Rinig ko ang pagmumura niya habang sinusubukan niyang bumangon. Tumakbo ako paakyat ng hagdan, palabas ng kusina at dumiretso sa likod ng compound. Salamat sa Diyos dahil siguro sa kalasingan niya bago siya pumasok, naiwan niyang nakaawang ang maliit na back gate ng mansyon. Lumabas ako at nang makasiguro akong nasa labas na ako ng teritoryo nila, tumakbo ako. Wala akong dalang kahit ano. Wala akong pera, walang passport, walang cellphone. Suot ko lang ang manipis kong uniforme at lumang tsinelas. Tumakbo ako ng tumakbo sa madilim at tahimik na kalsada ng Riyadh. Walang tigil ang pag-agos ng luha ko. Pinaghalong takot, trauma at kalituhan. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Puro matataas na pader ng mga compound ang nakikita ko. Tuwing may dadaan na sasakyan, kahit madaling araw, nagtatago ako sa mga madidilim na eskinita o sa likod ng mga malalaking basurahan dahil takot na takot akong baka hulihin ako ng mga pulis. Kapag nahuli ako at nalamang tumakas lang ako na walang dalang ikama o residence ID, ibabalik nila ako sa mga amo ko. At alam ko, kapag naibalik ako roon, hindi na ako makakalabas ng buhay. Ilang araw akong palakad-lakad sa mga kalsada. Para akong ligaw na aso na nagtatago sa anino ng syudad. Sa umaga, nagtatago ako sa mga abandonadang gusali o sa ilalim ng mga tulay dahil sa sobrang tirik ng araw na parang babalatan ka ng buhay.
Umiinom ako ng tubig sa mga pampublikong gripo, sa mga parke tuwing madaling araw kung kailan walang tao. Namalimos ako ng tinapay sa labas ng mga maliliit na bake shop. Minsan, kumukuha ng mga itinapong prutas sa gilid ng palengke para lang may mailaman sa kumakalam kong sikmura. Ang mga paa ko ay puro paltos at sugat dahil sa paglalakad sa mainit na aspalto. Hanggang sa dumating ang ika-4 na araw, hindi na kinaya ng katawan ko ang matinding gutom, uhaw at trauma. Tanghaling tapat noon, naglalakad ako sa gilid ng isang malaking highway. Sinusubukang humanap ng lilim. Biglang nanlabo ang paningin ko. Parang umiikot ang buong kalsada at ang init ay tumagos hanggang sa buto ko. Nawalan ako ng balanse at bumagsak ako sa mismong aspalto. Ang huli ko na lang narinig ay ang napakalakas at nakabibinging busina ng isang sasakyan na pilit nagpreno bago ako tuluyang nilamon ng kadiliman. Nagising ako ng isang malamig, malinis at maputing kwarto. Amoy gamot ang paligid. May nakakabit na dextrose sa kamay ko at naririnig ko ang mahinang tunog ng heart monitor. Pilit kong iminulat ang mga mata ko. Ang unang pumasok sa isip ko ay baka nahuli ako ng pulis at nasa klinik ako ng kulungan. Inaasahan kong makikita ko ang mga galit na mukha ng mga Saudian kong amo. Pero sa halip, sa tabi ng kama ko, may nakita akong 2 banyaga. Isang matangkad na lalaking may light brown na buhok at maamo ang mukha. At isang magandang babae na may hawak na kape. Sila ay mga puti. Nang makita nila bukas na ang mga mata ko, lumapit agad ang lalaki. Tanong niya gamit ang isang napakakapal pero napakalambing na British accent. "Oh, thank goodness you're awake. Are you alright?" Hindi ako makapagsalita. Naiyak na lang ako sa takot at kalituhan. Hinawakan ng babae ang kamay ko ng dahan-dahan para hindi ako mabigla. "It's okay. You're safe now," nakangiting sabi ng babae. "We almost hit you on the highway. You collapsed right in front of our car. The doctor said you were severely dehydrated, malnourished, and completely exhausted. I am Christy, and this is my husband, Henry." Sila, si Henry at Christy, isang British couple na nakatira at nagtatrabaho bilang mga top executives sa isang eksklusibong expat compound sa Saudi Arabia. Sa halip na iwan ako sa kalsada o itawag lang sa pulis para umiwas sa anumang aberya sa batas ng Saudi, binuhat nila ako, isinugod sa ospital at binayaran lahat ng medical bills ko. Nang makabawi ako ng lakas kinabukasan at nang malaman nilang Pilipina ako, kinausap nila ako ng masinsinan. Umiiyak akong kinuwento sa kanila gamit ang putol-putol kong English ang buong impyernong sinapit ko sa una kong amo. Ikinuwento ko ang paggutom, ang kawalan ng tulog
at ang muntikang pangahalay na nagtulak sa akin para tumakas. Nakita ko ang pagbagsak ng luha ni Christy at ang pag-ikting ng panga ni Henry sa matinding galit. "That is absolutely barbaric," mariing sabi ni Henry. "We are not going to let them get away with this. And we are certainly not letting you go back to the streets, Susan." Tinupad nila ang salita nila, Miss Chick. Hindi nila ako pinabayaan. Gamit ang impluwensya ni Henry at ang mga koneksyon niya sa kanyang kumpanya, tinulungan nila akong pumunta sa Philippine Embassy para magsampa ng formal na reklamo laban sa mga dati kong amo. Sila ang umerkila at nagbayad ng isang magaling na abogado para sa akin. Inilaban nila ako ng buong tapang. Umabot ng ilang linggo ang proseso, pero sa huli, nabawi ko ang passport at mga personal na gamit ko. Nakuha ko rin ang mga unpaid salaries ko mula sa mga malupit kong employer bilang danyos. At ang pinakamalaking biyaya na hindi ko kailanman inaasahan mula sa dalawang estranghero, inalok nila akong magtrabaho para sa kanila. "Susan," sabi ni Christy habang nakaupo kami sa embassy matapos makuha ang passport ko, "Henry and I have a large villa in our expat compound. We work extremely long hours and we desperately need someone we can trust to manage the house. We would be honored if you would come work for us. We will process your papers legally. We will pay you a proper salary, give you regular days off, and treat you with the dignity and respect you deserve." Parang sasabog ang puso ko sa tuwa at pasasalamat. Pumayag ako agad. Sumama ako sa kanila. Ang expat compound na tinitirhan nila ay parang isang paraiso sa gitna ng disyerto ng Saudi Arabia. May sariling security, malalaking swimming pools at pwede kang maglakad nang walang abaya sa loob ng compound dahil puro mga banyaga ang nakatira doon. Ang villa nila ay moderno, malinis at napakaganda. Binigyan nila ako ng sarili kong kwarto, Miss Chick. Ang kwarto ko doon ay malaki pa sa bahay namin sa Pilipinas. May sariling aircon, sariling banyo na may heater, malambot na kama, at may malaking flat screen TV pa. Ang pinag-usapan naming sweldo ay napakalaki. Halos triple ng sweldo ko sa dati kong amo. Binigyan nila ako ng sarili kong cellphone para matawagan ko ang pamilya ko. Pinapakain nila ako ng kung anumang kinakain nila at madalas sabay kaming kumakain sa iisang lamesa. Tinrato nila akong parang isang kapamilya, hindi bilang isang aliping sunod-sunuran. Sobrang saya ko. Akala ko binigyan ako ng Diyos ng mga anghel para sagipin ang buhay ko mula sa tiyak na kamatayan. Naging napakaayos at napakatahimik ng buhay ko sa kanila sa loob ng 1 taon. Maayos kong nagagawa ang mga trabaho ko dahil nakakatulog ako ng 8 hanggang 10 oras. Nakakapagpadala ako ng malaki sa Pilipinas. Nabayaran na namin ang lahat ng utang ng mga magulang ko at nakapag-enroll na sa kolehiyo ang kapatid ko. Lahat ay perpekto hanggang sa dumating
ang isang emergency na tuluyang magpapabago ng takbo ng lahat. Kinailangang umuwi ni Christy nang biglaan sa United Kingdom. Nagkasakit ng napakalubha ang ina niya na stroke at na comatose, kaya kailangan niyang alagaan ito sa ospital doon. Hindi alam kung kailan siya makakabalik dahil masela ng kondisyon ng nanay niya at kailangan niya itong bantayan araw at gabi. Naiwan kami ni Henry sa malaking villa. Noong unang mga linggo, normal lang ang lahat. Si Henry ay napaka-professional at maginoo. Pumapasok siya sa trabaho ng maaga, umuuwi sa gabi, kumakain ng inihanda kong hapunan habang nagpapasalamat at dumidiretso sa study room niya para kausapin si Christy sa WhatsApp. Patuloy kong ginagawa ang mga tungkulin ko bilang kasambahay nang walang anumang mali siya o masamang intensyon. Ngunit habang tumatagal ang pagkawalay niya sa asawa at habang lumalala ang kondisyon ng biyanan niya sa UK, napapansin ko ang unti-unting pagbabago kay Henry. Madalas ko siyang nakikitang nakatulala sa sala habang may hawak na baso ng alak. Nawawala ang sigla niya. Ang dating masiyahing lalaki na nagligtas sa akin at nag-ayos ng buhay ko ay naging malungkot, tahimik at laging mukhang pagod na pagod sa bigat ng mundo. Isang gabi, umuwi si Henry mula sa isang patagong expert party sa kabilang compound. Sobrang lasing niya, Miss Chick. Halos hindi siya makatayo ng tuwid at sumusuray-suray siya pagpasok ng main door. Amoy na amoy ko ang matapang na alak sa hininga niya. Inalalayan ko siya agad dahil muntik na siyang matumba sa mga florera. Sabi ko, "Sir Henry, be careful. Let me help you to your room." Pero bago pa kami makarating sa hagdan, hindi na niya kinaya ang hilo. Sumuka siya ng napakarami sa sahig ng sala at sa mismong mamahaling polo na suot niya. Bilang isang kasambahay na may napakalaking utang na loob sa pamilyang ito, hindi ako nandiri kahit kaunti. Inalalayan ko siyang umupo muna sa sofa. Mabilis akong kumuha ng panlinis at nilinis ko agad ang kalat sa sahig. Pagkatapos, kumuha ako ng isang planggana ng maligamgam na tubig at malinis na bimpo para punasan ng mukha at leeg niya. Inalalayan ko siya ulit at sa pagkakataong ito, nakarating kami sa kwarto niya. Ibababa ko na sana siya sa kama at aalis na para iwan siyang magpahinga nang bigla niyang hawakan ng napakahigpit ang braso ko. Tiningnan ko siya. Nagulat ako dahil umiiyak siya, Miss Chick. Ang malalaking asul niyang mata ay puno ng luha, namamaga sa pagod at kalungkutan. Bulong niya habang garalgal at basag ang boses. "Susan, I'm so incredibly lonely. Christy's mother is dying. The stress from work is killing me. And Christy is so far away. She barely talks to me anymore. Everything is falling apart. I don't know what to do. I feel so empty." Sa puntong yon, hindi ko nakita ang isang mayaman, makapangyarihan at banyagang executive. Nakita ko ang isang taong wasak, mahina at nangangailangan ng kalinga.
Ang lalaking naging matapang at malakas para iligtas ako mula sa kalsada noon ay humihingi ngayon ng tulong at comfort sa akin. Umupo ako sa tabi niya sa kama. Pinunasan ko ang mga luha niya para patahanin siya. "It's going to be okay, sir. You're a good man. Things will get better." Pagko-comfort ko sa kanya. Niyakap niya ako ng bigla. Niyakap niya ako ng napakahigpit na parang ako na lang ang huling troso na kakapitan niya para hindi siya malunod sa kalungkutan. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, dahil sa matinding kalungkutan ko rin bilang isang OFW na matagal nang walang nagmamahal at sa matinding trauma ko sa mga lalaking nanakit sa akin at sa pinaghalong labis na utang ng loob sa lalaking ito, bumigay ako. Humiwalay siya ng kaunti at tiningnan namin ang isa't isa. Walang nagsalita, walang pamimilit. Nadala kami pareho ng matinding emosyon, ng kahinaan at ng pangungulila. Nangyari ang hindi dapat mangyari sa pagitan ng isang banyagang amo at ang kanyang iniligtas na kasambahay. Sa gabing yun, tumawid kami sa isang linyang alam kong hindi na kailanman mabubura pa. Kinabukasan, gumuho ang mundo ko dahil sa guilt. Paglabas ko ng kwarto ko para maghanda ng almusal, nakita ko si Henry sa kusina, nagkakape, nakabihis na ng suit niya para pumasok sa opisina. Umarte siya na para walang nangyari. Casual lang siya, para normal na araw. "Good morning, Susan. The coffee is excellent as always. I'll be home late tonight." Sabi niya nang hindi man lang tumitingin ng direkta sa mga mata ko at umalis na. Sobrang na-disappoint ako at nakonsensya, Miss Jake. Akala ko may malalim na kahulugan ang nangyari sa amin kagabi. Akala ko yung pagpapakita niya ng kahinaan ay dahil may espesyal siyang pagtingin sa akin. Akala ko sinira ko ang tiwala ng asawa niyang nagligtas din sa akin para sa isang totoong pagmamahal. Pakiramdam ko tuloy, isa lang akong pagkakamali dahil sa kalasingan niya. Isang paraan lang para makaraos sa stress. Pero lumipas ang 2 araw, gabi noon, nanonood ako ng TV sa sala. Lumapit siya, pinatay ang TV at hinawakan ng kamay ko. Inakay niya ako papasok sa kwarto ko. Tiningnan niya ako sa mga mata at doon alam kong hindi na ito dahil sa kalasingan o dahil hindi niya alam ang ginagawa niya. Kusang loob kaming nagpadala sa tukso. Walang pumilit sa kahit kanino. Pareho naming ginusto. Mula noon, naging madalas ang pagkikita namin sa gabi tuwing tulog na ang buong compound. Wala kaming pinag-uusapan tungkol sa status namin. Walang label, walang I love you o mga matatamis na pangako ng kinabukasan. Basta't ang alam lang namin na pareho naming gusto at kailangan ng presensya at init ng isa't isa. Ngunit unti-unti akong nahulog ng tuluyan sa kanya. Pakiramdam ko, nasa loob ako ng isang pelikula. Isang lihim na pag-ibig sa gitna ng bansa kung saan mahigpit na bawal ang ganitong mga relasyon.
1 buwan at kalahati ang lumipas sa ganitong patagong sitwasyon. Naging kampante ako. Akala ko ganito na lang kami habang buhay. Nasanay ako na sa araw ay kasambahay niya ako at sa gabi ay ako ang nagiging asawa niya. Wala kaming kaalam-alam na maagang natapos ang problema ni Christy sa UK dahil namatay na ang ina niya at nagdesisyon siyang umuwi agad ng Saudi para magluksa kasama ang asawa niya. Isang madaling araw, habang nakaupo kami ni Henry sa mismong sala at nanonood ng pelikula, magkayakap at nakapatong ang ulo ko sa dibdib niya, biglang bumukas ang main door ng villa. Walang pasabi, walang tawag mula sa airport. Nandoon kami ni Henry sa mismong sofa. Nagulat kami pareho at mabilis na naghiwalay na parang nakuryente. Nanigas ako sa kinatatayuan ko habang nakatingin ang asawa niya sa aming dalawa. May bitbit na mga maleta. Ang mga mata ni Christy ay nagtatanong kung bakit kami magkatabi sa ganoong oras ng gabi. Ginamit ni Henry ang palusot na hindi lang ako makatulog kaya sinamahan niya akong manood ng balita at nagulat din daw siya. Naniwala si Christy dahil pagod siya sa biyahe at masyadong malungkot sa pagkamatay ng ina niya para magduda. Pero ang nakakapagtaka at nakakabaliw na parte, Miss Chick, kahit nandyan na ulit si Christy sa loob ng bahay, hindi tumigil si Henry. Palihim pa rin siyang pumupunta sa kwarto ko tuwing tulog na nang mahimbing ang asawa niya sa master bedroom. Ipinagpapatuloy namin ang relasyon namin sa mismong ilalim ng bubong nila. Alam kong maling-mali. Alam kong napakasama kong tao kay Christy na walang ginawa kundi kabutihan para sa akin, pero naging marupok ako. Naging makasarili ako. Naging kampante ako dahil akala ko kung kaya niyang gawin ito habang nandito ang asawa niya. Ibig sabihin ay ako talaga ang mahal niya at ipaglalaban niya ako kapag dumating ang oras ng pag-amin. Pero mapait at malupit ang naging kapalit ng kasalanan ko. Isang araw, sinabi ni Christy sa breakfast na may whole day meeting siya sa opisina. Kaya kaming dalawa ni Henry, dahil pareho kaming naghahanap ng pagkakataon, ay nag-relax sa loob ng kwarto ko ng tanghaling tapat. Hindi namin alam na kansela ang meeting niya dahil may sakit ang boss niya. Maagang umuwi si Christy galing sa trabaho. At dahil hindi nakalakang pinto ng kwarto ko, nahuli niya kami mismo sa loob. Kitang-kita ng dalawang mata niya ang kataksilan naming dalawa ng asawa niya. Sumabog ang galit ni Christy na parang bulkan. Napakalakas ng sigaw niya na umalingaw-ngaw sa buong villa. Lumapit siya sa akin, umiiyak sa galit. Sinampal niya ako ng napakalakas, sinabunutan at isinumpa ng lahat ng masasamang salita sa English. "You ungrateful bitch! We saved your life and this is how you repay me?" Sigaw niya habang patuloy akong sinasaktan. Inaasahan kong ipagtatanggol ako ni Henry. Inaasahan kong paninindigan niya ang mga gabing pinagsaluhan namin at aaminin niyang ginusto namin itong dalawa. Pero anong ginawa ng lalaking akala ko ay bayani ko? Nakatungo lang siya sa isang gilid
Mabilis na isinuot ang damit niya. Nanginginig at walang ginawa kundi humingi ng tawad sa asawa niya. Sinabi niya kay Christy na isang pagkakamali lang ang lahat at ako daw ang patuloy na umaakit sa kanya dahil sa pera. Iniwan niya ako sa ere. Ibinenta niya ako para iligtas ang sarili niya at ang kasal nila. At para siguraduhin hindi na ako makakabalik sa buhay nila at para tuluyang makaganti sa kataksilan ko, gumawa ng matindi at malupit na plano si Christy. Habang umiiyak ako sa sala at pinapaimpake niya ako ng mga gamit ko para palayasin, palihim niyang kinuha ang pinakamahal niyang diamond ring mula sa kwarto nila at inilagay sa loob mismo ng maleta ko. Tapos tumawag siya ng pulis. Pagdating ng mga otoridad ng Saudi, inakusahan niya akong nagnanakaw ng alahas nila. Hinalungkat ng mga pulis ang maleta ko at syempre nakita nila ang singsing sa ilalim ng mga damit ko. Wala akong kalaban-laban, Miss Chick. Umiyak ako, nagmakaawa at sinabing na frame up lang ako. Pero sino ba ang paniniwalaan nila? Isang makapangyarihang British expat o isang hamak na Pilipinang domestic helper na nahuli sa asawa niya? Ako ang kinulong. Wala ring ginawa si Henry para patunayang inosente ako. Nanahimik lang siya habang pinoposasan ako at isinasakay sa police car. Dahil sa kaso ng pagnanakaw at sa bigat ng paratang nila, nakulong ako ng maikling panahon sa Riyadh at tuluyang na-deport pabalik ng Pilipinas. Ibinlacklist ako sa buong bansa. Hindi na ako kailanman makakabalik sa Middle East para magtrabaho. Ngayon, nandito ako sa probinsya namin. Walang trabaho, sira ang reputasyon sa mga kamag-anak dahil umuwi akong deportee at higit sa lahat, kumpirmado na buntis ako. Anak ni Henry ang dinadala ko. Sinubukan kong i-message si Henry sa lahat ng Facebook accounts niya para sabihin ang sitwasyon ko. Nagmakaawa ako. Sinabi kong hindi ko hihilingin na panagutan niya ako at sirain ang pamilya niya, pero tulungan niya man lang sana ang bata financially para mabuhay. Pero ang ginawa niya, sin lang niya ang unang mensahe ko at kinabukasan, tuluyan na niya akong binlock sa lahat ng platforms. Wala na akong paraan para makontak siya. Miss Chick, hindi ko alam kung paano ako babangon mula rito. Wasak na wasak ako. Ang lalaking akala ko tagapagligtas ko, siya rin palang tuluyang wawasak sa kinabukasan ko at sa natitirang dangal ko. Paano ko haharapin ang pamilya ko ng may dalang bata na walang ama at bunga ng isang pagkakasala? Paano ako magpapatawad sa sarili ko sa ginawa kong pagtataksil sa babaeng nagligtas din sa buhay ko? Sana ay mabigyan mo ko ng linaw dahil pakiramdam ko unti-unti na naman akong namamatay. Ngunit ngayon, hindi na sa gutom at pagod, kundi sa kawalan ng pag-asa at bigat ng kasalanan. Lubos na gumagalang at labis na nagsisisi, Susan. Mapagpalang araw sa lahat ng mga kachika. Susan, ramdam na ramdam ko ang tindi ng sakit at bigat habang binabasa ko ang sulat mo.
Isang napakabigat at napakadilim na kabanata ang pinagdaanan mo. Mula sa pisikal na pang-aabuso, matinding gutom at muntikang panghahalay ng una mong amo hanggang sa emosyonal na manipulasyon ng taong akala mo ay tagapagligtas mo. Gusto kong huminga ka ng malalim ngayon din. Buhay ka, nakauwi ka, at yan ang pinakamahalaga. Bilang inyong online ate, madalas tayo nagbibigay ng matapang at prangkang payo tungkol sa mga marurupok nating kachika. Pero ngayon, isusuot ko ang sombrero ng isang nag-aanalisa ng psychology ng tao dahil ang nangyari sa iyo ay hindi simpleng karupukan. Ito ay isang komplikadong kaso ng matinding trauma, power dynamics, at emotional exploitation. Hihimayin natin ang katotohanan para mapatawad mo ang sarili mo at makabangon ka. Unang-una, ang psychology ng utang na loob at savior complex. Sinisisi mo ang sarili mo dahil nakipagrelasyon ka kay Henry. Sabi mo, nagtaksil ka at naging makasarili. Pero tingnan natin ang sitwasyon from an objective perspective. Galing ka sa isang matinding trauma. Gutom, pagod, at literal na tumatakbo para iligtas ang buhay mo. Nang sagipin ka ni na Henry at Kirsty mula sa kalsada, tiningala mo sila bilang mga Diyos. Nagkaroon ka ng napakalalim na utang ng loob. Sa psychology, tinatawag natin itong power imbalance o hindi pantay na kapangyarihan. Si Henry ang banyagang mayaman, may koneksyon at tagapagligtas. Ikaw ang domestic helper na walang papel, walang pera, nakaranas ng matinding pang-aabuso at nakadepende ang buong buhay at kaligtasan sa kanila. Sa ganitong sitwasyon, ang consent o pagpayag mo sa relasyon ay malabo. Nang magpakita ng kahinaan si Henry, nang umiyak siya at naghanap ng kalinga, na-trigger ang trauma response mo. Gusto mong iligtas ang taong nagligtas sa'yo. Ito ay tinatawag na trauma bonding. Ginamit niya ang kahinaan at utang na loob mong yun. Hindi bayani si Henry, Susan. Isa siyang lalaking may savior complex na nag-take advantage sa isang babaeng nasa pinaka-vulnerable na estado ng buhay niya. Ang pag-iyak niya ay manipulasyon. Sinadya man niya o hindi. At nang mahuli kayo, nagtago siya sa likod ng asawa niya at hinayaan kang makulong. Iyon ang tunay na kulay ng isang duwag at mapagsamantala. Ngayon, pag-usapan natin si Christy. Oo, Susan, nagtaksil ka sa babaeng nag-ahon sa'yo sa kalsada. Mali yun. Kahit anong paliwanag natin sa trauma at power dynamics, may responsibilidad ka pa rin sa aksyon mo at alam kong yan ang pinakamabigat na bumabagabag sa konsensya mo. Pero tandaan mo ito, binayaran mo na ang kasalanang yon. Nang i-frame up ka ni Christy, naglagay ng singsing sa maleta mo at ipinakulong ka sa isang bansang banyaga, gumawa siya ng isang kriminal na hakbang para magiganti.
Nawala ang trabaho mo, nakulong ka at na-deport ka. Quits na kayo. Nasira mo ang tiwala niya, pero sinira niya ang pagkatao at kinabukasan mo. Hindi mo na kailangang buhatin ang guilt na yan habang buhay. Isara mo na ang kabanatang iyon. Pinatawan ka na ng parusa. Kaya ngayon, karapatan mo ng patawarin ang sarili mo. Susan, tapos na ang panahon ng pagtingin sa nakaraan at pagsisisi sa sarili. May isang inosenteng buhay na nabubuo sa sinapupunan mo at kailangan niya ng isang ina na buo ang isip at matapang. Ito ang mga direktang hakbang na gagawin mo mula ngayon. Unang-una, putulin ang imahe ng ama kay Henry. Sabi mo, binlock ka na niya. Susan, pasalamatan mo ang Diyos sa pag-block niyang iyon. Iyon ang pinakamalaking pabor na ginawa niya sa iyo. Huwag mo nang pangaraping kikilalanin niya o susuportahan niya ang bata. Ang isang lalaking hinayaan kang makulong ng walang kasalanan ay walang kakayahang maging isang mabuting ama. Kung sakaling mag-reach out siya, ikaw ang mag-block sa kanya. You are protecting your child from a toxic, cowardly man. Kailangan mong i-apply ang tinatawag sa psychology na radical acceptance. Tanggapin mong ikaw lang ang magpapalaki sa batang yan at sapat ka na. Sunod, maghanap ka ng professional psychological first aid. Dumaan ka sa patong-patong na trauma, ang muntikang pangahalay, ang gutom sa disyerto, ang pagkakakulong, at ang matinding betrayal. Hindi ito kaya ng simpleng payo lang. Bilang online ate mo, hinihimok kitang lumapit sa mga lokal na ahensya gaya ng DSWD o mga women's desk na nag-aalok ng libreng trauma counseling. Kailangan mong mailabas ang PTSD o post-traumatic stress disorder na naipon sa katawan at isip mo para hindi mo maipasa ang takot at bigat na ito sa anak mo. Sunod mong gawin, harapin ang pamilya ng walang hiya. Natatakot kang harapin ang pamilya mo dahil buntis ka at walang asawa. Susan, sabihin mo ang katotohanan mula sa pananakit ng una mong amo hanggang sa paglilinlang ng pangalawa. Ipakita mo sa kanila ang mga peklat mo literally at figuratively. Kung tunay silang pamilya, maiintindihan nila na ang pag-uwi mo ng buhay ay mas mahalaga kaysa sa anumang eskandalo. Ikaw ang naging biktima rito. Huwag mong ikahiya ang pagiging survivor mo. At pagkatapos, simulan mo ang iyong financial rehabilitation. Lumapit ka sa OWA or Overseas Workers Welfare Administration. May mga programa at livelihood grants sila na nakalaan partikular sa mga distressed OFWs na umuwing deportee. Gamitin mo ito para magsimula ng maliit na negosyo. Hindi mo na kailangang bumalik sa Middle East para maging alipin ng iba. Dito sa Pilipinas, malaya ka at ikaw ang boss ng sarili mo. Susan, ang buhay mo ay hindi natapos sa kalsada ng Riyadh at hindi rin ito matatapos sa pagkabigo mo kay Henry. Ang anak mo ang magiging bagong simula mo. Tumingin ka sa salamin at kilalanin ang babaeng nakaharap sa iyo.
Isang mandirigma na hindi napatay ng init ng disyerto at hindi nawasak ng mga mapagsamantalang tao. Babangon ka dahil wala kang ibang pagpipilian kundi ang maging matatag. Laban, Susan. Maraming salamat, Susan, sa pagbabahagi ng iyong napakabigat ngunit napakatapang na kwento. Alam kong napakaraming OFWs ang makakakuha ng aral, babala at lakas ng loob mula sa pinagdaanan mo. Isang paalala po lamang sa ating lahat, mga kachika. Hindi po ako isang lisensyadong psychologist, financial advisor o abogado. Ang mga payo ko po rito ay base lamang sa aking opinyon at karanasan bilang inyong online ate. Kung kayo o may kakilala kayong nakakaranas ng matinding kalungkutan, trauma sa relasyon o kailangan ng mas malalim na tulong, huwag mag-atubiling lumapit sa mga mental health professionals o legal counsel. At para sa ating mga kachika na may mga nakakaloka, nakakaiyak o nakakakilig na karanasan, kung gusto nyong ma-feature ang love story nyo at humingi ng payo sa akin, Miss Cheek, i-email ito sa misscheekvelasquez@gmail.com. Babasahin natin yan at hihimayin natin ng bonggang-bongga. Huwag ring kalimutang i-like ang videong ito kung nakarelate kayo sa naging laban ni Susan. Mag-iwan ng comment sa ibaba ng mga mensahe ng suporta para sa kanya at syempre, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi kayo mahuli sa susunod na part ng ating mga pasabog na kwento. Ako, ang inyong Miss Cheek, ang tagapayo niyong walang inuurungan, laging handang magbigay ng payong diretso sa puso at tago sa buto. Hanggang sa muli, ingat and God bless.